Po, magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po tayo. Ninais ko pong mag-video ngayon at i-upload dahil may bago po tayong version ng burner. Ito po yung dati natin yung 1/2 at ito rin po yung 3/4. So, bakit tinawag nating 3/4? Dahil ang thread nito dito sa baba ay 3/4 po ito. At saka ito naman 1/2. Kaya pansin nyo naman, ayan oh. Mas malaki po yung 3/4 at saka sa 1/2. So 1/2 burner po ito. Pero yung cup nito ay same na 3/4. At saka itong dito sa gitna niya ay 3/4 din po ito. Ayan. 3/4 po yung natin. Yung tubo na idinugtong. At saka yung thread na pan po dito. Ito yung branch coupling natin na dito. 1/2 ito 3/4. Kaya tinawag po natin ito na 1/2. Dahil ang thread niya sa ilalim ay 1/2. Ayan po. At saka ito naman ay 3/4. Pero ngayon po may bago po tayong version. Ito po, kung napansin niyo 3/4 din po ito. So, yung branch coupling, ang idinugtong na natin ay di-uno. 1 inch na po ang pipe na idinugtong natin. At siyempre, yung in cap niya ay 1 inch na din po. Kaya lang, mas marami po ang nito, yung butas nito. 16 po ang butas nito. Ito, 8 lang po. So, pwede po ito siya sa heavy duty. Sa 6 inch, ilalagay, okay po ito siya. At ito naman po, sa D4, 4 inch na ang taas niya ay 10 cm. Ayun po, 10 cm po ang taas ng chamber na D4. At same lang din po ito sa D4. So, siyempre, iba-iba po yung effect nito. Bawat isa. Ito naman po, pwede po din ito sa D4 na 10 cm. Ngunit pag gagamitin nyo ito sa... Siyempre, ito pag gagamitin niyo sa D4, pwede po rin po ito. 4 inch sa 10 cm na height. So ito po siya ay pwede po natin gamitin ito sa bawat burner. Kaya lang po sa bawat chamber na D4 na 10 cm ang haba, ang taas niya. So ito po yung kanya. Ang kaibahan po kasi nito ay parang LPG mode na tinatawag kasi marami po yung butas niya, 16 po. Samantalang ito 8, ito 8 din. Ayan po. So, nakagawa po ako ng ganito noon. Same effect po ito sila. Nakagawa lang po ako nito noon kasi may mga chamber na ang iba na 3/4. Ayan po, may mga chamber na sila na 3/4 yung nakaabang doon na thread. Kaya ito po yung mga may chamber na 3/4 yung nakaabang, ito po yung ino-order nila. Samantalang yung mga baguhan po ay yung bago po na nakagawa, hindi po baguhan. Yung bagong nakagawa ay 1/2 na yung ginagawa nila ngayon. Kaya ito po yung recommended ko sa mga D4 lang, okay po ito. Pero pag mag heavy duty kayo sa 3/4 na ganito, okay nito. Pero mas okay pa rin po ito sa heavy duty. Pero semi heavy duty rin po ang effect nito sa D4. Siyempre mas malapad lang po pag sa size natin ikakabit ito. Pero napakaganda rin po yung effect nito sa D4. Ayan po. Kaya nasa sa inyo na po yung pagpipili nito kung saan po yung gusto ninyo. Pero recommended ko po lahat po na ito ay okay. Depende po sa setup ninyo sa chamber ninyo. Ayan po. So ito na po ngayon ang natin. Isa pang klase ng burner natin na 3/4. 3/4 din po yung abang nito. 3/4 din po ito. Kaya lang malaki at mas marami ang nito, ang butas nito. So hanggang dito na lang po at sa sunod gagawin ko po ng content ito ang bawat effect ng apoy nito. Sa ngayon po kasi wala po akong available na nagawa dahil na-order nga at hindi ko nasusubukan dahil nakahabol po ako sa order. Kaya ito po. Ayan. Same po yung butas. 8 din po ito, paangat. 8 po iskan lang, pabalabag. At siyempre ito, 8 din po. May slant din po ito. 1.5 ang butas ko nito is 1.5 mm. Ganon din po sa taas. Ito 2 mm. Ito 2 mm. Ito is 2.5 mm. So 2.5 mm din. So same lang po ng mga butas ito. 8. Ayan, medyo ito 4, medyo umangat lang po ko konti lang. Ganun din po, umangat lang ako konti. Pero ito sila, parehas na po sila, palibot na po ito.
So paangat po yung pangalawang layer. Ayan. 1.5. Same butas po lahat ng mga to. Hindi na po ako nagbago-bago ng mga butas ko kasi ito na po yung nakita ko na talagang okay na siya. Swak na po sa pangangailangan natin na klase ng apoy sa pagluluto. So hanggang dito na lang po. Magandang umaga po at magandang araw sa ating lahat.